Ikatlong Kabanata. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanyi-kanyang asawang babae, sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot, na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto, o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa, na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat ng unang panahon ay ganito naman nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos, na pasakop sa kanyi-kanyang asawa, na gaya ni Sara na tumalima kay Abraham, na kanyang tinawag na Panginoon, na kayo ang mga anak niya ngayon, kung nagsisigawa kayo ng mabuti at di kayo nangatatakot sa anumang kasindakan. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakakilala, na pakandunganan ang babae, na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Katapos-tapusan, kayong lahat ay mga kaisang akala, madamayin, mga ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pag-iisip, na huwag ninyong gantihan ng masama ang masama, o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag, upang kayo'y mangagmana ng pagpapala, sapagkat ang magnais umibig sa buhay, at makakita ng mabubuting araw, ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya, at tumalikod siya sa masama, at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing, ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. At sino ang sa inyo ay aapi, kung kayo'y mapagmalasakit sa mabuti? Datapwat kung mangagbata kayo ng dahil sa katuwiran, ay mapapalad kayo, at huwag kayong mga takot sa kanilang pangtakot, o huwag kayong mga gulo. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Nataglay ang mabuting budhi, upang sa mga bagay na salitain laban sa inyo, ay mga pahiya ang nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo. Sapagkat lalong magaling kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mangagbata dahil sa paggawa ng mabuti, kaysa dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu. Na yan din ang kanyang iniayon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na nang unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong, na sa loob nito'y kakaunti, sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig, na ayon sa tunay na kahawig ngayoy nagligtas. Sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos, sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo, na nasa kaanan ng Diyos, pagkaakyat niya sa langit, na ipinasakop sa kanya ang mga anghel at ang mga kapamahalaan, ang mga kapangyarihan.